All right, guys, this is News Listener by Angelo, and ngayon pong araw ay June 2, 2025. Okay, so today is another day sa video na to, and thank you po sa mga makikinig. At if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay, malapit na yung impeachment readings, I believe June 11. Pero mukhang may mga senador na ayaw ituloy ang impeachment, lalong-lalo na si Senate President Jesus Cordero. So, soon, pag-uusapan natin yan. And bakit napakatagal at mukhang sinasadya nila eh. 'Di ba? For now, let's talk about yung mga vloggers na taga-Pilipinas, pero parang mas aligned sila sa Chinese propaganda. Okay? So, pag-usapan natin yan ngayon. And uh, sa information na nakuha natin sa news organization sa ating bansa na kilala sa pag-analisa at kumbaga pag uh, pag tingin sa mga issue, especially sa politika and as well as international news. Okay? Now, kung natatandaan nyo, merong mga vloggers, okay, sa Pilipinas na na-train doon sa China. Okay? At napasubod sila doon sa Kongreso. 'Di ba? Okay. Now, sabi dito sa Philstar, fear, blame, and distraction. How vloggers echo China line on West Philippine Sea. So that means yung ginagamitan ng pag-blame or paglagay ng para matakot tayo o para tayo ma-distract, parang statement yan ng China, pero ang nagsasalita ay yung mga vloggers na taga dito sa atin. So anong problema doon? Ang problema doon taga Pilipinas ka, pero yung narrative mo sa China. Imbes na suportahan mo yung ating bansa at mukhang yung sinusuportahan mo yung nag nagsasakop ng ating bansa, especially yun doon sa West Philippine Sea. Right, guys? So, uh, yun ang mahirap dito. Kasi merong mga tao na nagsasalita, akala mo hindi, sinasabi lang na, pag pumunta tayo sa gera, mananalo ba tayo? 'Di ba? Dapat yung US hindi makialam sa atin. Kasi hindi naman teritoryo natin. Hindi naman sila kasali dito, 'di ba? Tapos ano pa? Meron din nagsasabi na palagay nyo tutulungan tayo ng Amerika? Okay? So sa mga ganyan na palabas mukhang okay, mas pinipili pa nila yung China kaysa sa ating bansa. Okay? So, we'll do this very quick and punta tayo dito. Sabi, while tension between Manila and Beijing are over West Philippine Sea, long been a core issue international diplomacy and defense. The conflict has also spilled over in digital space, meaning sa internet. So Facebook and YouTube, let's just say TikTok, and remember guys, TikTok is owned by China. Okay, Philstar analysis identifies 6 bloggers: Boss Dada, Banat Bay, Bistak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Oli, Brothers Travelers, who amplified defeatist views on Philippines' claim on West Philippine Sea. So yun ang mga vloggers, 6 sila.
At mukhang sila yung nagpapalabas na uh, matatalo tayo. Okay? Well, hindi naman natin gusto ng gera, 'di ba? Okay. These influencers, many of whom are known to support known supporters of former President Rodrigo Duterte. Yun. Imagine, okay, yung mga vloggers na to, mga supporters ni Digong. And alam naman natin, si Digong ay ah, tuta ng China. Di ba? O, pinaglaban niya ba yung West Philippine Sea natin? O, parang gusto niya pang itapon yung ang panalo natin dun sa arbitral ruling, di ba? And it says here, have been promoting these narratives through monetized YouTube content views by thousands. So, yun. Okay? Duterte himself has publicly advanced such defeatist views. So, yun, natatanda nyo? Pag hindi niya daw gusto madami yung mga sundalo niya, hindi naman natin kailangan magkipaggera eh. Diba? So, yun guys. So, you can go to the Philstar. Pwede nyo basahin the rest. Okay? And more information there about bloggers or such vloggers, speech bloggers na nag-align sa China. Again guys, hindi natin kailangan makipaggera para lang kunin natin yung West Philippine Sea. Yung nakaka-frustrate din, may mga Pilipinong vloggers or social media content creators na mukhang mas nagbe-benefit sila doon sa nagbe-benefit sila syempre kumikita sila sa binibigay na pera na mga supporters nila, 'di ba? And well, I'm sure meron din tong kine-contribute si pamilyang Duterte sa mga vloggers na to. Okay? So imagine they're not supporting our narrative. Okay? At mukhang gusto nilang ilagay sa isipan ng lahat ng Pilipino itong mga vloggers na to na hindi tayo mananalo sa China. Okay? So dapat align tayo, suportahan natin yung ating Philippine Navy, Coast Guard at dapat hindi tayo magpaloko sa mga fake news at mga vloggers na ito. Okay? So thank you guys for listening, and if you like this, please like, comment, and subscribe to this channel. Okay, I'll see you again. Bye. Thank you.